Hindi ko na talaga alam kung ano nga yung nangyayari sa akin dito sa India. Kung normal pa ba to? Pero ilang beses na kasi ako napunta sa hospital simula nung tumira ako dito. Dahil hindi na nga din alam kung ano talaga ang nangyayari sa akin dito sa India. Kaya naman pati yung asawa ko is sobrang nag-worry na din sa akin. Namaskaram, it's me your Indianang Pinay, Filipina by heart, Indian by life. So ngayon nga pala is papunta nga pala ako ng hospital kasi nga ito na yung araw ng pagpa-ultrasound ko. Kasi kailangan ko na talaga magpa-ultrasound. I mean, this is not my first time, okay? So pangalawang time ko na to na nagpa-ultrasound dito sa India kasi nga lagi nga akong merong mga nararamdaman. Meron din ako mga lab test. Yung lab test ko is laging ginagawa sa akin. Tapos meron din ako yung MRI ba yun? Yung parang hinuhubad buong dito sa upper part, yung wala kang saplot, lahat nakatanggal. Alam nyo ba, minsan napapaisip talaga ako na meron bang kumukulam sa akin, na uusog, or may mga dahilan lang talaga na hindi ko alam. Kasi guys, alam nyo ba, ilang beses na ako blood test, wala namang problema sa akin. Nung nagpa-ultrasound din ako, wala ding problema. Hindi ko na alam kung ano yung problema sa akin. Ay, wait lang. Advertisement, chika muna tayo. So, alam nyo ba, ayan ngayon, nandito nga pala ako sa hospital, as usual, magpapa-check up. And then, nahihiya nga pala ako bumaba agad kasi nga yung mga tao nakatingin sa akin. Hindi nyo lang siguro makita dito kasi hindi ko sila binidyoan. Pero guys, ganito talaga yung mga tao dito. Siguro nauusog ako sa mga tingin-tingin. Diba? Wala naman akong ginagawang masama sila pero grabe makatingin sila sa akin para kada mo may ginawa akong masama. Ito nga, back to normal chika na nga tayo. So ayan, ilang beses na nga ako dito. So minsan, sinasabihan na ako na dalawa kami ng asawa ko. Pero yung asawa ko kasi is more on sa blood test lang. Pero yung sa akin kasi is ultrasound, pumunta ako sa OB-GYN, sa dermatologist, sa general doctor. Anong doctor pa ba yung pinupuntahan ko? As gastro, kasi minsan sumasakit yung tiyan ko, tapos pag tiningnan nila, wala naman. Hindi ko na talaga alam. Siguro hindi lang talaga magaling yung mga doktor dito sa India. Sabi nila, ang gagaling ng doktor dito sa India. Bakit hindi mahanap kung ano meron sa akin? Hoy, charot-charot lang ha. Baka mamaya, sumbong niyo ako. Or sadyang hindi lang talaga ako hiyang sa bansang to na binipilit ko lang yung sarili ko. Kasi syempre nga, napangasawa ko yung Indiano. Of course, I also need to adjust. At yun nga yung ina-adjust ko ang pagtira dito. Kasi nga, yung asawa ko is hindi naman siya agad-agad makapunta ng Pilipinas. But hindi ko din kasi masabi na nag-ano ako dito sa India kasi okay naman. Hindi ko naman nakakaaway yung binan ko. I mean, nag-aaway kami pero hindi naman yung sobra-sobra. Hindi ko naman siya masasabing mentally stress ako dito. Hindi naman. Kasi kung tutuusin lang, ako talaga yung laging sakit sa ulo nila. Yun yung totoo. Ito nga, simula pa lang napunta ako dito as in, ilang beses na ako lagi na ospital at dito din pala ako nawalan ng gallbladder sa India. Nung nasa Pilipinas kami is wala naman ako mga iniindang sakit at wait lang. Hindi pala ako yung tao na sakitin, okay? Hindi ako mabilis magkalagnat, hindi ako bilis magkasakit, ganito, ganyan. Pero simula nung napunta talaga ako dito, doon na lumabas yung may allergy ako. Siguro, hindi ako hiyang sa India, like, ew, charot. Kaya lumabas yung allergy ko. Alam nyo ba, ang madalas ko palang nararamdaman dito is sumasakit yung tiyan ko. Siguro madumi lang talaga. Charot lang. So, hindi ko alam, more on sa tiyan ko talaga. O di kaya nagbi-bleeding ako. Tapos nagkaka-allergy, itchy eyes. 5 years ko talaga na pag-stay dito is lahat ng kinakain ko is puro sa labas. Hindi ako kumakain masyado ng lutong bahay. Siguro nakakain ako ng lutong bahay if nandito yung asawa ko. Pero pag wala talaga siya is more on talaga sa labas ako kumakain. Tapos ito pa, nakaka-overthink din kasi nga, di ba, nagbi-bleeding ako lagi. So, minsan, iniisip ko baka mamaya yung napkin ko. Kasi, alam niyo ba, yung napkin kasi, hindi ko alam if buong state or dito lang sa amin kasi hindi kami nasa totally city. Nasa village kami. Pero hindi naman siya totally village, okay? So, yung mga napkin kasi dito, guys, is parang tinatanggal yung cotton tsaka plastic. So, syempre, hindi ako sanay sa ganyan kasi kahit sa akin pa yan ang galing, hindi ko talaga kaya ihiwalay yung cotton at tsaka yung plastic. Ay, wait lang, advertisement. Ayan, ganito dito sa India.
While waiting, may pa-movie marathon sila. Ayan, 'di ba? Parang hindi ka mababangot, kakaantay. So ito na nga, so yung napkin ko is madalas binibigay ko sa binan ko o di kaya sa asawa ko. Tapos doon nila tinatapon sa hospital kasi nga yung mga kapitbahay namin is ganun yung ginagawa nila. Tapos hinihiwalay yung cotton at saka plastic. So yung plastic sinusunog ata nila. Tapos yung cotton, pina-flush sa toilet. Pamamaya kasi yung pinagtatapunan ko ng napkin dito sa hospital is may sama ng loob. Ay, ewan. Ako lang ba yung naka-experience nito habang nasa abroad or kayo din?